Magandang araw sa inyo. Ako si Kuya Nats, ang Kuryente Nats. Ang tatalakayin ko ay paano mag-wire ng 3-way switch sa dalawang lokasyon para sa ilaw. Ang kaibahan ng video ito ay titingnan natin sa iba't ibang sitwasyon. Actually, 6 kung saan padadaanin natin ang supply ng kuryente sa outlet box ng switch o kaya ng ilaw. Tapos ay examine natin, gawa tayo ng obserbasyon at saka tingnan natin kung anong takeaway lesson natin na makukuha. Halimbawa, anong pinakamadaling paraan na tandaan o kaya anong pinakamatipid sa gamit ng wire o kaya paano natin ito i-apply sa actual situation ng wiring. Yan. Okay, tuloy na natin ang video. Ito, kahit wiring ng video natin, nagsisingit ako ng PEC rules hanggang kaya ko. Unahin natin dito sa 3.0.1.3b. All conductors of the same circuit and where used the grounded conductor and all equipment grounding conductors shall be contained within the same raceway, tray or cable. Ito, sa loob ng conduit, sama-sama sila. Hindi pwedeng yung grounded conductor lang mag-isa o kaya yung live wire lang ang mag-isa sa loob ng conduit. Dapat sama-sama silang lahat na bahagi ng the same branch circuit. Ito pa. 1.10.1.13 Electrical equipment shall be installed in a neat and workmanlike manner. Yan. Hindi nyo akalain yung paggawa pala ng malinis at saka professional looking na trabaho ay nasa batas. Naalala ko tuloy yung nakita kong mga video dito sa YouTube na nagkabit ng special protective device. Ganito nila ginawa, oh. Yan. Ito yung enclosure ng metro. Tapos nagkabit ng, ang tawag nila NEMA 3R, water. Dapat kasi waterproof. So, hindi ayaw magbutas doon sa itaas. Dito naglagay ng mga conduit, oh. Pero ang dumi. Hindi neat and workmanlike manner. Lalo kulay orange ito, oh. Ang ginamit nila PVC sa halip na metal conduit. Kung maselan ng customer, hindi sila magagandahan sa ganyan. Samantalang dati, pwede namang ganito, oh, dire-diretso. Oh, kung ang reason mo waterproof, mababasa kaya sa ilalim, bakit ito? Oh, yung enclosure ng ating metro, NEMA 3R din yan. O, dun dumaan, watertight din naman. Meron naman nabibiling compression fitting na watertight. So, yun na ilagay mo, tsaka lagyan mo ng metal conduit. O. Ang linis tingnan, professional na professional, at tsaka workmanlike manner. Kung ito ang gawa mo, tingin mo ba, pag pinagmalaki mo, ito gawa ko, kukunin ka pa ng prospective customer mo. So, yan, pag-isipan yung maigi, yung paggagawa kayo, gawin ninyo in a neat and workmanlike manner dahil batas din yan. Okay? Isa pa. Ayan, sabi dito. There shall not be more than the equivalent of 4/4 bends, 360 total in between pull points. For example, conduit bodies and boxes. Balik tayo rito. Muntik nang mag 360 to. Ang daming bends, oh. So, yan. Pinakikita lang natin at saka makita ninyo. Nasa rules din yung 360 ang maximum. Ito, muntik na, muntik na sumobra. Yan. Ano pa? Ito. Oops. Ito, hawakan ko na lang. 3.14.2.3 Conductors entering boxes or fittings shall be protected from abrasion. Yan. Tapos ito pa. Openings through which conductors enter shall be closed in an approved manner. Yan. Conductors opening. Yan. Sabi, yun daw ganito. Yan. Huwag nating hayaan na bukas. Lagyan natin ng pangsara, okay? Isa pa.
yung ating mga boxes, protektahan natin from abrasion yung ating wires. Tsaka, ayan o, walang opening na nakalabas. Kung magkakabit tayo ng non-metallic cable, yung mga gilid nito bukas pa kung hindi naman ito naka-embed sa semento. So, merong available din na fitting para dito eh. So, lahat yan, no? Lalagyan natin ng fittings na appropriate ito para sa flexible non-metallic conduit. Ito, non-metallic. So, may appropriate na fitting para sa kanila para ma-prevent ang abrasion nitong mga wires na to. Tsaka, nasa lugar sila, walang mga opening na labas pa dun sa box. Ito nga pala, nakalimutan ko, no? 1.10.1.13a. Unused openings shall be closed to afford protection substantially equivalent to the wall of the equipment. Pati yan, may rule para dyan. Yan, no? Sabi, yung mga ganito, huwag iiwanan na may butas. Kasi nga naman, baka pasukin ng langgam o ng insekto. Lahat yan, butas na yan. Lalagyan natin ng covering. Yan. Okay, yan ang sinasabi dyan. So, alisin na natin yan. Ito nga pala yung line diagram ng ating switching ng three-way switching circuit natin. So, yan ano, hindi ko na i-discuss yan dahil na-discuss ko na yan dun sa isang video ko na ang title ay Switch Leg, Switch Loop at Traveler. So, diniscuss ko na yung basic niyan. Enough na lang na ilagay natin yan para sa isip natin. Meron tayong picture nung sequence of operation tsaka yung logic ng ating three-way switching circuit. So, pag ang ating pole ng mga switch parehong nakataas, dadaloy ang kuryente. Ganun din pag nakababa. Pero pag ang isa sa kanila ay nakataas, pumalo, at yung isa ay nakababa, yan, naka-off yan. So, yan. Yan ang ating line diagram. So, pwede na tayong pumunta sa ating mga wiring diagram. Tanggalin na natin yan. Ito, meron tayong 6 na set ng three-way switch circuit. Yung 3 riyan, may direct path ang traveler natin between switch 1 and switch 2. Ito, 3 yan. Depende na lang kung saan natin padadaanin ang supply ng kuryente. Dito sa box ng ilaw, dito sa kabila, sa switch 1 at dito sa switch 2. Ngayon, merong tayong 2 set na walang direct path ang traveler from switch 1 to switch 2. Kaya't mapipilitan itong dumaan sa box ng ilaw bago makarating sa terminal ng switch 2. Yan, 2. Ito, ang sitwasyon nito, maaaring meron tayong switch doon sa kabilang dingding at saka switch dito sa kaliwa. Yung traveler natin mapipilitang dumaan sa kisame. Ngayon, ito yung panghuling sitwasyon. Ang ating source ng kuryente, papasok sa junction box, ang ating traveler, mapipilitang dumaan sa junction box na walang device na nakakabit, papunta sa terminal ng switch 2. Yan. So, i-wiring na natin. Pag ang supply ng kuryente, manggagaling dito sa box ng ilaw, yung ating live wire, papasok muna sa box ng ilaw. Yan. Saka papasok sa box ng switch 1, papunta dun sa common terminal. Yan. Tapos, ang ating ground o return path, didiretso sa ilaw. At ang ating switch leg, mula sa ilaw, mapipilitan itong sumabay dun sa live wire natin, papasok sa box ng switch number 1, bago ito pumasok sa box ng switch number 2 at mag-terminate sa common ng switch number 2. Yan. Ngayon, itong pangalawang sitwasyon, yung
ating supply nanggaling dito sa papasok sa box ng switch 1 at yung switch 1 nasa gitna ng switch 2 at saka ng ilaw. So i-wiring na natin. Ang ating live wire kakabit sa common ng switch 1 at ang ating return path o ground wire na pumasok sa box ng switch number 1 ay papasok ito sa box ng ating ilaw, nakakabit sa ilaw. Yan. At ang ating switch leg, mapipilitan uli yung sumabay sa return path o sa ground wire papunta sa switch, sa box ng switch 1 at saka ito papasok sa box ng switch 2, magte-terminate sa common ng switch number 2. Ngayon yung pangatlo, ang mangyayari dito, ang nasa dulo ng connection yung ilaw. Ang live wire, kukonekta ito sa common ng switch number 2 at ang ating return path o ground wire, papasok muna dito sa box ng switch number 2, didiretso sa box ng switch number 1 at tsaka ito makakarating sa box ng ating ilaw. Yan. Ang switch leg naman ito, mapipilitang sumabay dyan sa return path at papasok ito sa box ng switch number 1, magte-terminate sa common ng switch number 1. Yan. Ganyan ang sitwasyon, ganyan ang wiring nitong tatlong ito. Mapansin niyo merong common sa kanila. Ang wiring between switch number 1 at saka sa ilaw, dalawang wires. At saka between switch to switch, palaging tatlo. Kahit saan pumasok ang supply ng kuryente, ganyan ang nangyayari. Ganyan halos lumalabas ang itsura ng koneksyon ng wiring. Ngayon dito naman tayo pumunta sa pag-wire kung saan ang traveler ay walang direct path from switch to switch. So, wawiring na natin. Ang ating live wire, papasok muna sa box ng ating ilaw bago ito tumuloy sa box ng switch 1. Yan. Tapos, ang ating return path, papasok na sa ilaw at ang kanyang switch leg ay mapipilitang sumabay dito sa traveler papunta sa box ng switch number 2, magte-terminate sa common ng switch number 2. Yan. Dito naman, pag ang ating supply ay pumasok dito sa kahit saan dito sa switch 1 o switch 2, ganito pa rin ang itsura. Ang live wire papasok sa common at yung ating return path na ground wire, pagpasok sa box number 1, didiretso ito sa box ng ating ilaw. Yan, kakabit sa ilaw at yung switch leg mapipilitang sumabay sa traveler bago ito pumasok sa box ng switch number 2 at mag-terminate dun sa common ng switch number 2. Yan. Ganon din, ano? Pag wala palang direct path ang ating traveler from switch to switch at dadaan siya sa ilaw, kahit saan dumaan ang supply ng kuryente, ganun pa rin ang pattern, ano? Between switch to light, tagatlong wire ang papasok. So, yan, 5 sitwasyon, ang daling tandaan. Pagka switch to light, tagatlo. Pagka light to switch, dalawa, tatlo. Ngayon dito, sa sitwasyon na to, ang ating live wire papasok muna sa junction box at saka didiretso sa box ng switch number 1 papunta sa common. Yan. At ang ating return path na papasok sa ilaw, yan, dumaan muna sa junction box. Ang ating switch leg mapipilitang pumasok muna sa junction box bago ito sumabay sa traveler papunta sa common ng switch number 2. Yan. Pag binilang natin,
ang number of wires between junction box 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Dito, 8 ang ating wires. Dito, 6, puwera yung wiring ng source ng ating kuryente. At dito, tagli 5. Yan. So, ang pinakamatipid sa gamit ng wires ay yung ganitong setup kung may direct path yung traveler. Pero maraming sitwasyon na hindi natin may iwasang ang 6 yung tagatlong set ng wire na dadaan sa conduit between switch to light. Dahil yun na nga, maraming sitwasyon na kailangan ganito ang gawin natin. Yan. So, ano na obserbahan natin dito? Anong take home natin? Ito, ganito. Kapag pala, ang travelers, merong direct path from switch to switch, 2 wire ang kailangan natin between switch and light. Kahit saan manggaling ang supply ng kuryente. At 3 wires between switch to switch. At kapag ang traveler, walang direct path from switch to switch, mapipilitan siyang dumaan sa box ng ilaw, 3 wires ang palagi nating padadaanin between switch to light for both switches. Ayan. Ang dali, kahit ano palang sitwasyon ng switching pattern ng three-way switch, kayang-kaya na natin. Hindi pa tayo nag-uumpisa kahit anong ibigay sa ating sitwasyon ng supervisor, buo na sa isip natin. Madali na mag-wiring. So, ayan. Pag nag-wiring ngayon ako ng actual, ay hindi na natin problema kasi tapos na yun. Tapos na sa isip natin. Okay? So, doon na tayo sa actual na wiring. Meron pang mga PEC code sections na pertinent din dito sa ating pag-wiring, Ito, yan. Kaya lang, itong mga to, na-discuss ko na to natalakay ko na to sa ibang mga videos ko So, hindi ko na dadaanan dito. Binigay ko na lang sa inyo yung section number para mapuntahan nyo sakaling gusto nyong examinin. Para sa conductor color identification, ito yung number, Re-identifying color white conductor if used as ungrounded conductor. Ayan. Tapos, device terminal must be white in color pag ginagamit natin sila para sa grounded conductor. Ayan. At saka, ito, kaugnayan sa splices at joint, kailangan i-cover natin yan ng wire connectors, hindi ng electric tape lang. Yun. Okay. So, eto na yung ating actual wiring. So, ginamitan ko yan ng PDX para makita nyo rin kung paano i-splice dahil dito wala namang splice sa example natin Itong kulay blue, yan. Sa Amerika kasi, makakabili ng PDX na may 3 current carrying. Meron para sa neutral at saka 2 para sa ungrounded wire. Kasi may 115 volts doon. May kasama na rin siyang grounding wire. Yan. So, hindi ko lang alam ganong kadali bumili sa Pilipinas ng may 3 current carrying wire sa PDX. Tapos, eto naman, yung 2 wire lang para sa grounded wire at saka sa live wire. Okay? Ngayon, ito, tiningnan ko, may hinala ako, maliit yung box So, naglagay ako ng extender. Kasi, naggawa ako ng box fill calculation, kulang, maliit yung size. Masyadong masikip para dito sa dami ng wire na ikakabit natin at saka dito sa isang yoke ng ating switch. So, pag nilagyan ko ng extender, kinalculate ko yung box fill, sapat na ang volume ng space para ipiti natin yung mga wires. Pag ito lang, kulang. Sa Amerika kasi,
merong ano kung gusto nyong kulang, meron merong mga malalalim. Yan, available. Pero sa atin, parang eto lang ang available. So, kung ganyang marami ng wire, mag-iingat kayo. Kailangan gawin nyo muna yung box fill calculation. Yan, gagawin ko rin ng video yan. Dahil nga nasubo ko rito magiging palang concern yan problema. So, pati, pinakita ko na rin yung mga splices paano pinagkakabit-kabit at dinidikit sa tamang koneksyon, sa tamang wire. Yan. So, hindi na natin kailangan ipaliwanag ko pa paano magkabit kasi kanina doon sa paliwanag natin sa wiring diagram tapos na. Tapos na ang boxing na gawa na natin to sa isip. Ayan so kahit saan magdaan itong supply, ganyan ang mangyayari. So, okay. Tingnan natin kung iilaw nga. Swak na swak. Yan. Yan. Switch to switch, dalawang traveler, makakadaan siya in between, tatlong wire, dalawang wire, switch to light. Yan. Ito naman ang gawa natin ng actual wiring. So, yan Hindi ko na siguro kailangang magpaliwanag dahil alam nyo ng sequence ng operation nito. So, mag-comment lang ako ng konti. Ito, 3 wires. Pareho. Switch to light, parehong 3 wires. Tapos, dahil sinadya kong PDX para maipakita ko sa inyo na pagka PDX, lahat yan putol dito sa box na to. So, yan pinagkabit-kabit ko na yung traveler. Tapos itong puti na wire, nire-identify ko kasi bawal gamitin ng white color sa ungrounded conductor. So, yan. Mga splices, pinagdikit-dikit ko na. Beware lang kayo dito sa wire connector dahil may mga fake nito kung hindi rin lang branded o Wago yung tatak ng wire connector. Medyo pagdudahan nyo. Dahil ang mas maganda itong wire nut na ito. Pag inipit nyo ganyan, may bakal yan sa loob. So, kapit na kapit yan. Nakakita na ako nito. Sunog na yung insulation nito, maitim na. Sunog na pati itong plastic dito. Pero nakakabit pa rin. Kasi may bakal nga ito sa loob Tight pa rin yung pagkakakonekta niya. Hindi nalulusen. So, ayan Saka na natin papaliwanag yung grounding. So, testingin na natin. Tingnan natin kung gagana. Swak na swak din. Yan. Okay. So, nakatapos din tayo. Kung sa tingin ninyo, may value sa inyo tong ginawa kong video, sana naging simple sa inyo ang pagkakabit kahit anong sitwasyon ng 3-way control circuit sa ilaw. Mag-comment kayo para malaan ko kung maayos yung ginawa kong paliwanag. Tapos, i-share nyo na rin sa iba. Tapos, i-like ninyo at mag-subscribe kayo dahil makakatulong ito sa aking channel. Ire-recommenda ako ng YouTube kapag nakita nila na may nagla-like at nagsasubscribe sa aking channel na lumalaki ang aking viewership. Yan. So, maraming salamat. Ang susunod na video natin, paano gawing two-way switch ang single control switch sa ilaw. At saka, kung ayaw umilaw, ang wiring ng two-way switch sa dalawang location, ayaw umilaw, o kaya minsan lang siya iilaw, pag sinwitch mo, ayaw umilaw, anong gagawin natin? Paano natin i-repair yan? Yun, magandang topic yung kasunod nito. Panoorin nyo. Nakatapos na naman tayo ng isang episode. Eto,
O, biyaheng Bicol daw. So, ano, magkano? Ano raw? Like, share, subscribe, at saka hit the notification bell. Yun lang. Bibigyan na daw ako ng ticket. So, yan. Tulungan nyo ako. Maraming salamat sa panonood.